Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong September 28, 2024. Mahigit sa 100 barangay officials at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa lungsod ang dumalo sa Usapang Bida na isang Information Education Campaign o IEC hinggil sa mga inisyatibo at programa ng pamahalaan kontra iligal na droga. Narito ang report. Ang Buhay ay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA ay programa ng Department of Interior and Local Government na inilunsad noong 2022. Ngayong taon, ang naturang programa ay nakatuon sa rehabilitation, reintegration at aftercare ng mga recovering persons who use drugs o RP-WOODs. Sa pamamagitan ng BIDA program, matutulungan ang mga ito na makabalik sa komunidad at mabigyan ng pagkakataong muling makapaghanap buhay. Ayon sa resource speaker ni sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Provincial Officer Investigation Agent 5, Rachel Mission, ang Batangas ang may pinakamaraming drug-affected barangay sa Calabarzon. Kung kaya't sa tulong aniya ng kapulisan, ay nagpapatupad sila ng mas maigting na hakbang laban sa iligal na droga. Ipanaliwanag naman ni Chief ng Police Community Relation at PIO Head ng Batangas City Police Station na si Police Lieutenant Sharon Ama ang drug situation sa lungsod at ang accomplishment ng himpilan kabilang na anti-illegal drug operations. Tinalakay rin sa Usapang Bida ang mga recommendations ng mga barangay at iba't ibang sektor para masugpo ang pagkalat ng iligal na drogas sa komunidad. Ang Usapang Bida ay proyekto ng City Anti-Drug Abuse Council o CADA. Kasama si Elmer Saraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. Upang isulo ang culture of cleanliness, discipline and environmental responsibility sa mga residente ng lungsod, inaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang ordinance requiring convenience stores in the city of Batangas to provide public use toilets noong September 23. Sa pamamagitan naturang batas na suhestyon ni Mayor Beverly de Macuja, mapapangalagaan ang kalusugan at mapoprotektahan ang kapakanan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng improved sanitation services. Ayon kay Consel Oliver Makatangay na siyang may akda ng ordinansa, hinihikayat ang mga convenience stores na magkaroon ng public toilet sa kanilang establishmento upang magamit ng mga customers kung kinakailangan. Sakop ng ordinansang ito ang lahat ng convenience stores sa loob ng Batangas City, maliban sa mga maliliit na sari-sari stores, grocery stores, at convenience stores na nasa mga mall o commercial buildings. Ang mga restrooms ay kailangang suitable sa lahat ng kasarian at kumpleto sa mga amenities kagaya ng malinis na tubig, liquid o hand bar soap, tissue hand drying device, tabo at timba, at covered sanitary disposal. Pinibigyan din sa ordinansa na libre ang paggamit ng restrooms at dapat mayroong sanitary maintenance sa mga ito upang mapanatiling malinis at serviceable ang kondisyon nito. Ang City Health Office at Business Permits and Licensing Office ang pangunahing departamento upang masiguro ang pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Nagsagawa ng pagpupulong ang mga kasapi ng Batangas City Pride Council upang talakayin ang planong pag-amyenda sa Anti-Discrimination Ordinance ng lungsod. Magugunita na taong 2016 nang maipasa sa Sangguniang Panglungsod ng Ordinance providing for a comprehensive anti-discrimination policy on the basis of sexual orientation, gender identity and expression na naglalayong mabigyan ng proteksyon ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community laban sa diskriminasyon. Sa naturang pagpupulong, pinagtuunan ng pansin ang pagbuo ng Internal Rules and Regulations o IRR ng ordinansa na magsisilbing basihan para sa guidelines at procedures ng tamang implementasyon nito. Dahil sa kawalan ng IRR, inamin ng mga miyembro ng Council na maraming seksyon ng ordinansa ang hindi pa lubusang naipapatupad. Umaasa sila na sa pamamagitan ng nasabing hakbang ay mawawala na ang pangungutya at diskriminasyon at ganap na tatanggapin ng komunidad ang kanilang samahan.
Isang Fire Square Roadshow ang itinaguyod ng Bureau of Fire Protection Batangas City kamakailan upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan sa lungsod hinggil sa mga paraan kung paano maiiligtas ang kanilang mga sarili kung sakaling magkaroon ng sunog. Tampok sa 2 araw na roadshow ang iba't ibang interactive activity tungkol sa fire safety at iba pang basic life-saving techniques katulad ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, bandaging, firefighting, fire hose, knot tying, rappelling, ropemanship, fire ladder game, collapse structure at mga rescue equipment. Itinuro din sa humigit kumulang na 100 participants ang wastong paggamit ng iba't ibang uri ng fire extinguisher, pagkilala sa sanhi ng sunog upang mabatid ang angkop na paraan upang ito ay masugpo, at maging ang mga alituntuning ipinatutupad ng pamahalaan upang ang komunidad ay maging ligtas sa sunog. Ayon kay City Fire Marshal Fire Chief Inspector Joseph Asi, patuloy ang kanilang tanggapan sa pagsasagawa ng mga fire drills, pagpapatupad ng fire code at iba pang mga kaugnay na batas, gayon din ang pagresponde sa mga sakuna maging sa mga emergency, man-made at natural disasters. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang palaala. Tinipon ng City Social Welfare and Development Office ang mga barangay officials sa Batangas City upang bigyan ng mahalagang impormasyon ukol sa Republic Act 10022 o Migrant Workers Act at Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parent Act noong September 24. Ayon kay CSWD Officer Yasmin Candava, maglalagay sila ng help desk sa mga barangay upang maging katuwang ng pamahalaang lungsod sa pagpapaabot ng tulong sa mga solo parent at migrant workers sa lungsod. Mahalaga aniya na magkaroon ng database ng mga ito upang magamit sa pagbabalangkas ng mga ordinansa at programa ng lokal na pamahalaan. Nagsilbing resource speaker ang Public Service Officer ng PSWDO na si Gemma Kitain kung saan tinalakay niya ang Migrant Workers Act. Ipinaliwanag naman ng solo parent focal person ng PSWDO na si Angela Kai ang Expanded Solo Parent Act at ang mga benepisyo na maaaring matanggap sa ilalim ng batas na ito. Ang nabanggit na oryentasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang lungsod na palawaking ang kaalaman ng mga opisyales ng barangay at magkaroon ng magandang ugnayan upang mas epektibong maihatid ang mga serbisyo at tulong sa mga nangangailangan. Sa hangaring higit na mapalawak ang kaalaman at mapalakas ang kapasidad ng mga miyembro ng Local Planning Core Team ng Nutrition Council ng lungsod, sumailalim ang mga ito sa pagsasanay hinggil sa Nutrition Program Management. Narito ang report. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa Nutrition Program Management, magagabayan ang mga miyembro sa pagbalangkas ng Local Nutrition Action Plan na kailangan nakaangkla sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Ang PPAN ay nilunsad ng National Nutrition Council o NNC sa layong matugunan ang problemang pangkalusugan sa bansa, partikular ang malnutrisyon.
Ito ay sinimulang ipatupad noong taong 2023 at tatagal hanggang 2028. Sa nasabing pagsasanay, ipinabatid ni Nutrition Action Officer Eva Mercado ang nutritional status ng lungsod. Binigyang linaw din dito ang mga legal na batayan para sa pagpapatupad ng mga nutrition programs. Mula sa ulat ni Lisa Perez de los Reyes kasama si Ivan Barza, ako si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. May 20 recovering persons who use drugs or RP Woods ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Yakap Bayan Aftercare Program kamakailan. Narito ang report. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Yasmin Candava, ang YBP ay programang ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang naturang hakbang anya ay bahagi ng advokasya ni Mayor Beverly D. Macuja upang mapaigting ang kampanya laban sa droga at isa sa mga inisyatibo ng pamahalang lungsod para sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga individual na dating gumagamit at nalulong sa pinagbabawal na gamot. Layunin din ito na maipakita ang malasakit at matulungan ang mga benepisyaryo sa kanilang muling pagbangon upang tuluyang maalis ang stigma o negatibong pananaw sa kanila ng lipunan. Ang nasabing mga benepisyaryo ay ang mga RP Woods na natukoy ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC na nakasunod sa mga lituntunin ng programa. Mula sa ulat ni Angel Barona kasama si Ivan Barza, ako si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.